Hindi pa ba kayo napapagod at napupuno dyan? Attorney G, ano ba talagang tinatawag na freedom of speech and assembly? Maliwanag ang Article 3, Section 4 ng ating 1987 Constitution. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. Tandaan nyo na basic human right o karapatang pantaon nating lahat ito. And although hindi absolute right ito, kakaunti lang ang limitasyon nito. Una, pagdating sa freedom of speech, of expression, or of the press, kapag isang pribadong tao ang pinupuna mo, ang bawal lang naman ay kapag malisyosong paninira na ang ginagawa mo sa kanyang pagkatao. Ngunit kapag pampublikong tao ang pinupuna mo, malayang-malaya kang kastiguhin ito basta konektado ito sa kanyang trabaho. Pangalawa, pagdating sa right of the people to peaceably assemble o yung pagrarally nyo, ang kailangan nyo lang naman gawin ay kumuha kayo ng permit mula sa lokal na pamahalaan ninyo 5 araw bago magtipon-tipon kayo. Ngunit wala silang karapatang pakialaman ang laman ng protesta ninyo. Noong 1986 pa lang, sumasama na ako sa lansangan. Maaga ko kasing natutunan mula sa aking mga magulang na ang ating mga karapatan ay walang saysay lang kung hindi natin ito gagamitin at ipaglalaban. At real talk lang, nahihiya na ako at nahihirapan na akong magturo sa inyo tungkol sa batas at katarungan habang ang mga pinuno natin ay harap-harapan itong binababoy at nilalapastangan. Kaya sana magkita-kita tayo sa lansangan. Jeanette.